tinatawag sa pagsamba, kung paano ang batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, oh, there is nothing like you. None of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort and my shelter. Yeah. You're my tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Tayo'y manalangin. O Diyos na may likha ng buhay na walang hanggan, patnubay mo po kami sa aming pagsamba sa araw na ito.
na mapurihan ka na aming mga labi, maluwati ka na aming mga buhay, may bunyi ka na aming paninilay, sa pamagitan ni Kristo ang Panginoon. Siya nawa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Hebreo 10:11-14. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang pagbabatayan ko po ng aking mensahe. Ngayong gabi na pinamagatan ko na tanging handog ay matatagpuan sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 11 hanggang 14, na ganito po ang sinasabi. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakapapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa gabi pong ito ay lubos po ang aking pasasalamat sa iyo, sapagkat ako po ay ginamit mo upang makapagbahagi ng iyong mga salita. Na sa kabila po, Panginoon, na ako ay ngayon lamang makararanas ng ganito, ay pinalakas mo po ang aking loob na tanggapin, kayanin at gawin ko po ito para po sa iyong kapurihan. Kaya naman, O Lord, hinihiling ko po sa iyo, nagabayan mo po ako ng iyong banal na espiritu at bigyan mo po ako ng wisdom o katalinuhan upang ma-share ko po ng maayos, malinaw at kauna-unawa ang aking mensahe na dadalahin. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Amen. Ayon po sa aking binasa sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 11. Ang mga pari daw po noon o ang bawat pari noon ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog o nag-aalay ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakapapawi o nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ang gawain po ni Kristo ay kaibahan sa gawain ng mga saserdoteng Hudyo. Ang gawain ng mga saserdote ay hindi kailanman natapos. Kahit palagi silang kailangang tumayo at mag-alay ng mga hain. Madalas na inuulit ng mga pari ang mga sakripisyo, ngunit hindi ganap na maalis ng sistema ng paghahain ang kasalanan. Ano po kayang uri ng paghahandog, yung sinasabi dito na kahit daw paulit-ulit gawin o araw-araw gawin, ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan? Noong una po ay ako'y napaisip din, ano nga ba ito? Ito po pala yung mga handog na sinusunog at yung mga dugo ng mga toro at kambing na ginagawa nilang panghandog. Sabi po sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 4, dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Ganon din po sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 6, sabi po dito, hindi daw po nasihan ng Diyos sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Talaga po palang malinaw na sinasabi na hindi pala na talaga makapag-aalis ng mga kasalanan ang mga ganitong uri ng paghahandog. Ano po? Kung ang mga Hudyo pong mambabasa ng aklat na ito ay babalik sa lumang sistema ng mga Hudyo, sila ay nagpapahiwatig na ang sakripisyo ni Kristo ay hindi sapat upang patawarin ang kanilang mga kasalanan. Ang pagdaragdag ng anumang bagay sa kanyang sakripisyo o pagkuha ng anumang bagay mula dito ay tinatanggihan ng bisa nito. Anumang sistema upang makamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa
ay mahalagang pagtanggi sa kahalagahan ng kamatayan ni Kristo at pagtanggi sa gawain ng banal na espiritu. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa sino mang magsasabi sa atin na ang sakripisyo ni Kristo ay nag-iiwan pa rin sa atin na hindi kumpleto o may iba pang kailangan upang maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Kapag naniniwala tayo kay Kristo, ginagawa niya tayong ganap na tama sa Diyos. Ang ating mapagmahal na relasyon ay umaakay sa atin na sundin siya sa kusang pagsunod at paglilingkod. Siya ay nalulugod sa ating paglilingkod, ngunit hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Ito po naman ang katanungan, kung hindi po nakakaalis ng mga kasalanan o hindi po napawi ang mga kasalanan ng ganitong uri ng paghahandog, ano po kayang uri ng paghahandog ang siyang naging daan upang tayong lahat ay matubos sa ating mga kasalanan? Yan po ang isang katanungan sa atin. Sabi po sa Hebreo 10, Kabanata 10, Talatang 10, sinunod daw po ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos. Nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Ayan, medyo nasagot na po ang ating tanong. Ano po? Nagka-idea na po tayo. Inihandog pala po ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At nakalagay po doon na minsang paghahandog lang. Ibig sabihin, kahit hindi pa ulit-ulit o araw-araw na ihandog ni Jesus ang kanyang sarili, tubos na po tayong lahat. Sabi rin po sa Hebreo Kabanata 10, Talatang 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ginawa minsan ni Kristo para sa lahat ang kanyang mga mananampalataya na perpekto sa paningin ng Diyos. Ang sakripisyo ni Kristo ay mabisang naglinis sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. At dahil po sa paghahandog ni Kristo ng kanyang katawan, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. Ang tabing na ito ang sumisimbolo sa katotohanan na ang kamatayan ni Jesus sa krus ang naging daan para makalapit tayo sa Diyos. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili at dumanak ang kanyang dugo bilang huling handog. Ang tanging handog na sapat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin. Dinadakila at pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, sa iyong walang sawang kabutihan at pagmamahal sa amin. Narito kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan na ikinukumpisal ang nagawa naming pagkakasala sa iyo, sa aming kapwa at sa aming sarili. Linisin niyo po kami upang maging karapat-dapat ang paglilingkod at pagsamba namin sa inyo. Dinadalangin namin sa iyo ang paglago namin sa pananalig upang mabuhay kaming nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo at mas maging makabuluhan ng aming buhay na maging biyaya hindi lamang sa aming kapwa-tao kundi sa kapwa naming nilikha. Panginoon, dinggin mo po ang aming dalangin. Dinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na ngayon ay ginugupo ng mga alalahanin sa buhay at mabibigat na suliranin. Nawa sila'y muling mapalakas, makabangon buhat sa pagkakadapa at muling mag-init sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin. Ilayo mo po sa anumang mabibigat na karamdaman at pagalingin mo po ang mga kapatid sa pananampalataya, kapamilya at kaibigan kung sila man ngayon ay nakaratay sa banig ng karamdaman upang muling maitaguyod ang kanilang pamilya at ang inyong ministeryo. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin.
Bigyan mo po ng kakanin at pangangailangan ang mga kapatid na ngayon ay nagkukulang, at naway mapalaya ang sinuman sa bibigat na pagkakautang. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin. Sa anumang banta ng kasamaan, paninira, kasalanan, tukso at kahirapan, sa tulong mo po, nawa ay aming mapagtagumpayan. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin. Gawin mo po kaming pagpapala sa aming kapwa bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi namin ikahiya ang aming pananampalataya at magsikap na ibahagi ang ebanghelyong inatas mo sa amin. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin. Naway maghari ka sa aming bansa. Panalangin naming bawat tagapamuno sa aming bayan ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Ang kapayapaan at katarungan ay maghari at ang kasaganaan ay maranasan ng lahat. Panginoon, dinggin mo ang aming dalangin. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tayo pagpalain ng Diyos. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, kaaliwan, at kagalakang buhat sa Diyos. Ibahagi ang mabuting balita ngayon at sa darakuhin pa. Amen. Amen.